now, and we just want to acknowledge you. And thank you, Father, for all the things that you have done to us. In good times and bad, we will always praise you. We will always serve you. And we will always love you. All the songs that we sing, or the prayers that we do, it's all for your glory, Father. We pray that you receive us and hold us in the palm of your hands. And just guard our hearts tonight. And protect us with our love. And we pray for those who are not with us at this time, Lord God. Because there's this need, this urgency, Father, for us to be one. Just for us to be concerned with the mission that you have given us. Really, Father, it's not just the pastor who is working, but for all of us here who have that heart to serve. You will bless us more if all of us would meet you and serve you. Just forgive us, Lord, from all of our sins. And so once again, Father, this we pray in your Son, Jesus Christ. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to everyone. The Bible tells us that you are wonderfully and fearfully made by God. We are wonderfully and fearfully made by God. That's why all of us, each one of us, is unique. And each one of us has been given by God that love and that care. When He created us, He said, "Oh, this is perfect. You are perfect. And you are beautiful." That's what God said. But here comes the devil. And he let us fall into sin. And that sin causes us to suffer, to have that hate, that anger, that sufferings, that hardship, that troubles. It was the devil that brought us all of that. But because God loves us, He gave His only begotten Son. And through Him, we have now a way to God. But God said also, through Jesus, that in this world, you shall have tribulation. But be of good cheer, Jesus said, for I have overcome the world. Jesus knows that we will encounter difficulties and hardship in our Christian life. When I woke up this morning, come to think of it, of my Christian faith or my Christian journey, really those years that I had committed myself to Christ, there are times that really there are what we call storms, what we call plateau, and what we call that we just simply am tired of following Jesus. But now, in our prayer and fasting this week, I hope all of us have meditated, have read, not only read, but meditated on His Word. So, what is the topic of our prayer and fasting? It is about the armor of God. How many armor were enumerated in our text? Sino nakakaalam? How many? Oh, sige. What are those armors? Armor of God that He gave us.
What are those? The first one, belt of truth. The second one, breastplate of righteousness. The third one, the shoes of the word, bringing of the word of peace. The fourth one, the shield of faith. The fifth one, the helmet of salvation. And the sixth one, the last one, is the sword of the Spirit, or the Word of God. He has given us the armor for us to be successful in our Christian walk, for us to have that defensive materials and even an offensive material. And what is that? The sword of the Spirit, or the Word of God. So tonight, my dear brothers and sisters, my prayer is really, I hope that all of us have read, have meditated, and have understood and put those things into practice, into our daily life. Because only then can we realize that really, oh God, your word is powerful and alive, and that through it, we know that we will not only overcome those troubles and hardships, but we will be victorious and will say to Him, thank you, God. Thank you for all these things that you have done for us. And thank you for giving us the armor of God. So tonight, as we culminate our prayer and fasting, my prayer is really for the congregation, for all of us, to live our lives, using the armor of God. Nations and government and the body of believers. Let's pray. Dear Father, we thank you, Lord, for the power and for the exact same reason that that's why we are here, to reinforce what we have been praying for the last few days. We pray to you, God, because you are our Creator, Lord. You are the great I am. You are the Lion of the tribe of Judah. You are the bright morning star. I pray to you, Lord, tonight for the body of believers, Lord. I pray, Lord, that you will continue to bless us, not because we deserve it, all because of you, Lord, because of your grace and your love and your mercy for us, Lord, your people, your children. I pray, Lord, that you continue to mature us, even though most of the time, Lord, we feel like it, even though it's challenging, it's difficult. And a lot of times, we just don't feel like doing it. So I pray, Lord, that you would use us, Lord, to be a light in this world. It's hard enough, Lord, to be in the world on our own, Lord. It's hard enough to be without you. It's even harder without you, Lord. And also, Lord, I pray for the nations, Lord. I pray for the government. I pray for the government of the United States as well as the Philippines, Lord. Pray for the President of the United States all the way down to the local mayor. The President of the Philippines all the way down to the barangay family. I pray, Lord, that you would bless them indeed, that you would grant them wisdom, that you would grant them the courage to do the right thing. Teach them, Lord, to do the right thing. I pray, Lord, that you would grant them a clear vision, what you would want them to do. I pray that they would be uncompromising in their faith and their integrity, Lord. And even more so, Lord, we know that for those that have already sold themselves to the almighty dollar or to the almighty pesos, I pray, Lord, that you would always welcome them back, knowing that you are a God of second and third and fourth and more chances, Lord. Maraming salamat kung kayo po'y nagagalak.
step up to the plate or become church workers. I pray that you would never tire of this very difficult task of running a church. This is your church, Lord. And let it be so every day, not only on Sundays. I pray, Lord, that you would grant them the wisdom, the courage, the humbleness, Lord. Fully knowing that we do this not because of glory for ourselves, but for the glory of the Lord. Maraming salamat, Lord. Thank you for listening to us, Lord. Thank you that through the word of the Holy Spirit, we can be ambassadors to this world, to this fallen world. Maraming salamat, Lord. In Christ's name we pray. Good evening. My prayer is from the music, is for the music, worship, and discipleship. Allow me to state from Deuteronomy 6, verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Let us pray. Dear God, our Heavenly Father, we glorify and praise you. We give you thanks for the armor you provided us. You created us. You own us. You hear and answer our prayers. You bless us. You love us, and we love you too. You are the best provider. You gave us talents in music that we share in praising you and to further your kingdom. May our praise songs reach the heavens and touch lives and strengthen personal relationships with you. Please continue to bless, provide, protect, and love us. We pray for our worship of you, O God. We want to give you our best. We pray for a clear understanding of your messages always, through our Pastor Nono or whoever is to deliver the message. Instill in us that every message is spiritual or heavenly and not earthly or plain superficial. Please give us, so our time alone with you, personal devotions and Bible studies, the complete wisdom coming from you, O Lord, and not from our own understanding, for we do not want to fall short of your glory. We pray that our membership continue to grow, and may you make each one of us worthy to be called your servant or disciple, adequately equipped through the messages, personal devotions, and Bible studies. For as it is written, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Make us bring people to your throne, O God, and strengthen their relationships with you. Make us answer your call, dear God. Please drive out our fear of being laughed at, or our fear of not having the right words to say, or whatever it is stopping us from doing so. Only you, Lord, can give us courage and the power to put in us the right words to say. Allow us to light the fire of desire and faithfulness to everyone for you, O God, that will always be bright and shining and never go dim or goes out. And may each one of us say, here I am, Lord, through Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Are we blessed?
sa lahat is medyo kinakabahan po ako pero pinaghandaan ko talaga ito. Kasi mahihiya ako kay Lord kung hindi ko si-share ito. Bigyan ko lang po ng konting linaw ang fasting. Sabi niya dito, fasting able and willing to change and accept new ideas and ways of doing things. Sabi niya po dito. Dito po sa pagpapasting natin, sinubaybayan ko po ito Monday to Friday. Pero nag-fasting po ako 3 days lang. Tinanggal ko po yung breakfast ko. Nag-lunch lang ako, breakfast lang sa trabaho. Ngayon po, habang binabasa ko po itong final niya, 7 days fasting, I really feel the Holy Spirit. I felt different, especially the final day, the 5th day. I meditate the Word of God in Jeremiah 23 verse 29. Sabi niya dito sa Jeremiah 29, "It's not my word, like fire declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces." Natas po ako dito, talaga pong namartilyo po yung puso ko. Talagang sobra-sobra po namartilyo yung puso ko, sabi ko. Na unti-unti po na noon pa. Pero dito po talagang nag-highlight sa akin itong linggo na ito ng fasting. Na wala na po yung bitterness, worry, fear, distraction. Marami po naging distraction sa buhay ko. Pero through God, napagtagumpayan ko po. Dahil sa aming pagbabasa, sabi na dito na it really breaks me into pieces. When I read a Bible every day, little by little, God changed my life. A fire naman po, nag-aapoy ang love ko kay Lord, to obey Him, to do good, and serve Him. Tapos po dito sa Hebrew 4, verse 12, ito po yung ika-5th day na pagbasa. "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Ito po message na ito messages na po ito, masasabing tinamaan ako ng Cupido. Talagang tumarap po sa puso ng sword. Kaya po, ang ating pong pagbabasa, pinakikinggan din po natin, minimeditate po natin ang Word of God. If we listen the Word of God, it shapes our life, fullness. And experience ko na po ito. Kaya dapat sabi po dito, life not matter of choices, chances is like a series of choices. Ito po ang napili ko maging born again Christian. Dito po lalong lumago ang aking faith kay God. Yun lang po, salamat po. Sino pa po ang sabi nga bibigay ng honor and glory kay Lord? Hindi po, share po natin si Nanay Pasha po. Nagpapasalamat ako kay Lord. Alam mo, hindi ko mapigil dahil bakit ako ng pastor? Nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Hindi ko lang sinasabi sa pamilya ko. Dahil ayaw ko pati sila magka-problema. Nung isang linggo kasi, pag mag-fasting, nag-complain ako. Sabi ko sa supervisor, "Ma'am, pwede bang kung sa English, pwede bang ilayo yung forklift dito sa maraming tao kasi nasisigot namin yung buka ng forklift." So, sinabi naman niya, oo daw, sasabihin na niya yung forklift. So, hindi pa rin nakinig, pumunta pa rin. Yung forklift, driver na sinabihan ko. Hindi nyo ba ako alam na sincero sa mga tao yung buka ng forklift na dala mo? Sabi kong gano'n. Eh, ang sagot naman niya, ito lang ang paraan para mapabilis makuha yung mga palit-palitang juice. Sabi ko, marami tayong balitsak na na hindi na kailangan may usok. Sabi ko gano'n. So, hindi pa rin nakinig.
Kumbaga, ang supervisor hindi rin pinapakinggan ng forklift driver. Pinasok ko ang opisina. Sa manager ako nagdirekta. Sabi ko, sir, meron akong kunting complaint sa iyo. Pwede ba? Sabi niya, daw, sabihin daw. Sabi ko, yung kakong forklift driver nyo, hindi ka ako nakikinig sa sinasabi ko. Kinumpin ko na ako sa supervisor. Wala akong reaksyon, ganun pa rin. So, ginanong ko yung ang manager, sir, hindi ba ako nung dati pa, no allow ang forklift sa maraming tao, sa malapit sa tao. Kasi kako, dangerous yan sa mga tao na nagsisimot araw-araw yung usok. Magkakaroon tayo ng cancer of the lungs, sabi ko gano'n. Hindi mo ba ako nalaala siya, sabi ko gano'n. Na hindi naman talaga pwedeng forklift sa maraming tao. So, yung manager, parang na ano ba yung ego niya, na ako isang empleyado lang, ipinasok ko siya, tapos pinaliwanag ko pa yung nakaraan. Na hindi mo ba alam, sir? Hindi mo ba naalaala na hindi allow ang forklift doon sa maraming tao? Sabi ko gano'n. So siguro, sinugandahan ng kanya yung assistant manager. Tama nga naman. Kasi ang sabi talaga ng doktor, para ka rin naninigarilyo, sa singhot mo ng usok. So di pinunta niya, sabi niya, okay mama, I go to the floor. Sabi sasabihan daw niya yung forklift, pati supervisor. So sinabihan nga niya. Pero ang nangyari naman, pinahirapan niya ako. Talagang pinahirapan niya ako. Siguro sinabihan niya supervisor, pagtrabahuin ako mag-isa. Isip mo yung 85 pallet, ako lang mag-isang gumagawa ng tray. Ang daming kumbiyo na susuplayan. Mag-isa lang ako, tiniis ko yun. Sabi ko lang, bahala ka na. Alam kong kakayanin ko ito. Sabi ko, pero umiyak ako. Minsan sinisilip ako ng supervisor. What's the problem, mama? No problem. Basta tuloy ang gawa ko. Tapos, sabi ko siguro naisip ko, Lord, sabi ko, balang araw mapag-isip-isip din niya na tama yung sinabi ko. Ngayon, nung nag-ano na ako, nagpapasting ako, wala akong imig. Yung mga katrabahoan ko, akala nila wala akong pabiling pagkain kasi tubig lang ako ng tubig. Sabi niya, Mama, why? You have no money? You buy food? Sabi ko, no, I have money. Oh, sabi niya gano'n. Sabi niya, nagkukunyari lang daw ako. Di binibigyan ako ng pera. Sabi ko, no. Tapos yung iba naman, pagkain talaga, binibigay sa akin. Sabi ko, no. Sabi ko, I'm fasting. Tapos yung pinaliwanag nila, bakit daw ako nagpa-fasting? May sakit daw ba ako? Sabi ko, no. Sabi ko, for the church, sabi ko, church sa simbahan namin. Tapos nung ito pa, dati, nung last year, nag-fasting ako 3 days lang kasi hindi ako nakatis ng isang linggo. Dahil nanginginig ako na sa bigat ng trabaho ko eh. Pero may iniinom pa ako ng may soup pa akong binabaon mo. Yung binili ko talaga sa Walmart. Pinakainit ko, iniinom ko, pero hindi pa rin ako makatagal dahil sanay talaga ako sa kanin. Pero ngayon, nabuo ko ang hanggang Biyernes, tinatawagan ko yung aking partner, sabi ko, kumusta ka na dyan? Kaya pa ba? Sabi naman niya, kaya pa naman. Pero ayaw ko sa kanya kung wala siyang kinakain, pero talaga wala akong kinakain. Hindi ko naman siya nakikita eh, ibang trabaho niya. Nagtataka ako, sabi ko, bakit nawala yung cookies dito sa yung pancake? Sabi ko, bakit nawala? Sinong kumain ito? Yung binigay din sa amin. Naisip ko na siguro, binawal itong isang daya-daya. Ako, tubig lang talaga ng tubig, tapos may binigay sa akin juice. Na iniinom ko rin juice yan, na nakalata, nakabattle. Yung lang nakabuko ng isang libo. Pero ang sabi nila, bakit daw ako tubig lang? Bakit daw mabilis akong tumapaw at saka malakas pa rin ang katawan ko? Hindi rin ba ako nanghihina? Sabi ko, ang power ko nagmula kay Lord. Sabi ko, may power, may energy ko from the Lord. Sabi ko, gano'n ito sa iyo, and fasting for him. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, sabi niya, gagawin din daw nila yun, yung pagpapasting. Sabi ko, itry nyo. Sabi ko, gano'n. Ito po, sabi ko, Lord, ang salamat at naman ko. Ayan, malis na sila. Natash pala ni Lord yung Praise God. Sino pa po yung gusto mag-share po? Kasi mag-share po. Nagpupuri po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa dito po sa fasting na to, ang Panginoon po gumagawa ko sa buhay ko na naranasan ko po yung
isang pagkakadating ko lang po sa bahay, kasi may trabaho ako the whole day, the whole week. So, yun yung, basta in short ko, pagdating ko sa bahay, saka ako nagpa-fasting. Tapos, medyo mahirap na ako dahil talaga, yung talaga yung last na minute na talaga, nakakapanginip na talaga. So, maaga ako nakakatulog din. Anyway, ako po ay nag-bless ko dahil doon po sa fasting na to, parang ang Panginoon po napakalapit sa akin. Kasi parang nararamdaman ko yung pagyakap niya sa akin. Yung pagmamahal niya sa akin. Yung pagmamahal niya po, parang kahit hindi po ako deserving, minamahal niya. Naisip ko po yung mga pagkukulang ko sa kanya, pero His love never fails. Yung pong love niya pang lagi na andyan lang. Basta kailangan ko, tumawag lang tayo sa kanya ng devotion. Kasi kulang po ako sa devotion sa quiet time. Kasi madami po akong distractions, katulad na sinabi na Tipina. Ramdam na lang po yung pagbukal, yung paglakap, yung Holy Spirit po. Nandyan lang siya. And salamat po dahil yung family ko po, ayos po kapag yung pong, meron po ako sa trabaho din. Nahihirapan po kami doon sa boss, katulad po ng boss na sinasabi. Tungkol po ito sa boss namin. Although, marami po kaming problema sa kanya. Yung pumalit po na boss namin, isa po ito sa aking prayers na maalis po yun. Kasi every time po napapasok ako, or kami, hindi lang po ako, marami po kami, uncomfortable na magtrabaho kasi nga marami siyang ginagawa na hindi sa paningin ko ho. Hindi lang ko sa paningin ko, sa paningin ng mga marami, nakakarami ay hindi yung maganda. So, itong taon na ito ay pinagpe-pray ko din na sana ay hindi bago akong makagawa na hindi maganda na kasi below the belt din ako tumira. Kaya nagpupuri ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi ko naman po pinag-pray na umalis siya. Naku sana ko siya umalis. Kaya sabi ko nga salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon hindi natutulog. Kung alam niya na hindi patas yung labanan, pagka tayo ay nasa Panginoon, kahit hindi man natin ipag-pray na hindi maganda, talagang umaalis mo talaga yung mga tao na nagiging balakid doon sa ating paglakad sa Panginoon. At ngayon po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung binigyan niyo po ako ng heart na talagang magpatuloy sa Kanya, na ito pong 2014, mag-start po ako yung pong paglakad ko sa Kanya is diretso na talaga. Yung katamaran, kasi ito yung nagiging problema ko talaga, yung nagiging ako lazy ho pagdating sa pagbabasa ng word niya. Pero sa ngayon ho, ipinakita ho ng Panginoon sa akin doon po sa Hebrews, yun din ho yung Hebrews 4:12. At sabi po, the word of God is living and active, sharper than sharper than any double-edged sword, and it penetrates even in dividing soul and spirits, joints and marrows, and it judge our thoughts and hearts. So yun po yung namusap sa atin ito po yung fasting natin. Marami pa po, pero ito talaga yung hanggang kagagabi po, minameditate ko po itong word niya.
Kasi ito talaga yung ating sword of the Spirit. Talaga is yung word ng Panginoon. Amen. So, maraming pagpapala si Lord. Alam ko yun po yung bawat isa, hindi man po makapagsalita, alam ko po na ang bawat isa hindi po ng Panginoon during the prayer and fast. And of course, hindi lang po ngayon prayer and fast. The rest of yung daily po, alam ko na lagi natin makakatagpo si Lord sa ating panalangin. And ma-share ko lang din po na minsan po yung during prayer and fast, diba marami din, bukod po dun sa marami din tayong mga panalangin na petition kay Lord. Nagligid po sa lahat, yun pong makapiling natin siya at maramdaman during this time. It's not the blessings sometimes. Yun po yung ang Panginoon ang nagiging mahalaga. May-share ko lang po yung pinaka-verse po natin, yung Ephesians 6:13. Nagsimula po kasi, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, you have done everything to stand. Yung i-reiterate ko lang po yung sabi doon na, so that when the day of evil. Naniniwala ba kayo na ang Diablo kasi talaga pong may plano siya eh. Anong sabi daw doon? The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Diba? Yun po talagang pinagpaplanuhan niya tayo sa araw-araw. Kaya marami tayo minsan pinagdadaanan. Kaya sabi po doon sa ating topic, stand firm. Fight the good fight of faith. Bakit po kailangan natin mag-fight? Kasi po talaga kung the day of evil will come. Hindi po sinabi ng Lord na if the day of evil will come. Hindi po if, but when the day of evil will come. Ibig sabihin po, talaga kung darating yung evil na yon, na darating. Kaya po yung admonition talaga dito sa atin, fight the good fight of faith, put on the full armor of God. So yun po, kailangan po natin yan. Amen? So, continue. Narinig niyo siguro kanina, the sword of the Spirit slices the Spirit between the soul. The soul and the Spirit. Parang titignan niyo, parang pareho yun soul and the Spirit. Pero magkaiba po sabi sa Biblia. It cuts in between the soul and the Spirit. That we will not understand that, but meron pa palang gitna ng soul sa kanang Spirit. And that's how God really works in our lives. Yung mga weaknesses po natin, yung ating mga suliranin sa buhay, kaya niya ho yun. Kaya niyang dalhin tayo. Kaya niya tayong dalhin sa kanyang sinapupunan. Patuloy niyang kakausapin tayo na everything will be well if we put our trust in the Lord Jesus Christ. So join us again in singing, I Give You My Heart. Desire
glorify thy name. Come on, church, you know the song. Good evening, everyone. Today, I'll be praying for the youth. Dear God, I believe you have a plan and purpose for every youth. And I pray over teenagers and ask you, no matter what their circumstances are, give them passion and deep-seated purpose for living. Lord God, let them grow in their homes. May they always give the grace of love, honor, respect to their parents and all family members. May God
touch them and get their strength from the love and that their parents are giving. Embrace them with your love always, O Lord. And may you bless them and their studies, that you may give every one of them the strength and wisdom to pass all obstacles in life and in school. May our God guide them as they meet new people every day and lead them to the right circle of friends, which they can rely when they need help, and build the trust that their friends will listen to their problems. Today's youth, O Lord, is also bombarded with every temptation known to man, and the enemy is always seeking to destroy their character. I pray that this generation of youth may experience an ongoing transformation by having their minds renewed, and that they will be the examples to the world in their speech, lives, love, faith, and purity. I ask for more great Christ-like role models for our youth, particularly among their own peers. Lord God, grant this generation of youth an anointing of power by the Holy Spirit to be the greatest witness for Christ Jesus that we've ever known. I also pray that their zeal for obedience will be supersede any other human desire that they have. Open their eyes, O Lord, and they will always pray to you, not only when they have problems that they're carrying, and let them build a strong relationship to you, O Lord. I pray that God nurtures soil of the hearts of our young people and grants them a greater sensitivity to their spirit so that they may always grow in the knowledge and grace of Jesus Christ. I also pray for more passionate workers for the harvest of the youth ministry. Thank you very much. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa message. Panginoon, Lord, we acknowledge your presence, Panginoon, sa oras na ito, Lord. We lift your name on high. We exalt your name, Panginoon. Lord, marapat po na kayo ay tinanggap ng pinakamataas na papuri at pasasalamat naman, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoon, ay Diyos na dakila, Diyos na buhay na amin pong sinasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya at pagpapalang na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang pagmamahal mo, Panginoon. Lord, hindi mo po kami iniiwan, hindi pinababayaan mo. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo, Lord. Your love, Panginoon, never fails, Panginoon. Thank you, Lord, because you are always there for us, no matter what. Thank you, Lord. Patuloy, Panginoon, na kami po ay magpupuri at magpapasalamat, Panginoon, sa lahat po ng mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, be with us, Panginoon. Speak to us. Reveal yourself to us, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ang inyo pong Panginoon, pangalan ang mahayag, Panginoon. At hindi po ang aming mga pangalan, kundi kailangan, Panginoon Jesus. O Lord God, thank you, Lord, by your Holy Spirit, Panginoon. Touch our hearts, Panginoon. And Lord, I'm praying that this 2014, we are going to be victorious, Panginoon. We speak victory, Panginoon. We speak freedom, Panginoon. Panginoon, in-claim po namin ito, Panginoon. Ito pong freedom, Panginoon. Na yung victory mo, Panginoon, na kailangan, Panginoon, makakapagbigay nito sa amin. At Panginoon, pinilalapit ko po, Panginoon, ang women's and children's ministry mo, Panginoon. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa ministry na ito, Panginoon, lumago, tumibay at tumatag yung faith po namin sa iyo, Panginoon, yung hope, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na marami pa pong
Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, na pupunta, Panginoon, dito sa inyo pong church, Panginoon. Hindi po ito church ng Presbyterian, Panginoon, kundi ito po ay simbahan mo, Panginoon. Nandito po kayo, Panginoon. Ina-acknowledge po namin ang kapangyarihan mo, O God. At I pray, Panginoon, na ito pong aming po, Panginoon, goals and visions, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-bless, Panginoon, nito at ang darating, Panginoon, na aming pong gawain sa February 15. Lord, tinataas ko po ito sa inyong mapagpalang kamay. Panginoon, magbigay po kayo, Panginoon, yung pong guest, Panginoon, aming pong iimbitahin. Panginoon, kayo po ang mangusap sa kanilang puso, Panginoon. Lord, hindi lamang po kami, hindi po ang matanyag ay ang mga tao, Panginoon, dito, kundi kayo, Panginoon, inyong pong kapangyarihan, inyong pong kalinihan, Panginoon. Lord, I pray that you are going to bless yung pong Women's Fellowship, Panginoon, sa February 14. Lord, patuloy, Panginoon, na kayo po ang lumabay at patuloy, Panginoon, magbigay ng karunungan at ng katalinuhan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Yung pong children's ministry, Panginoon, patuloy na gamitin mo ang inyo po, Panginoon, ang mga teachers, Panginoon, upang ang mga batang ito, Panginoon, sa kanilang murang kaisipan ay matanim na sa kanilang puso at kaisipan, Panginoon, ng iyong mga salita. Hindi at sila po ay lumaking may banal na paggalang at pagkatakot sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, inasasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo, Panginoon, na kami po ay lumagbo, Panginoon, tumibay at tumatag sa aming pong pananampalataya sa inyo, Panginoon. We humble ourselves to you, Panginoon. We praise you, Panginoon, sa kabutihan mo. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ng aming Panginoong Pagpapalipas. Amen. Be praying for our family and others. Tayo ay manalangin. Lord, sa mga sandali ito, we are thankful at grateful sa lahat ng mga nangyari at lumarating sa amin. Tunay o Diyos, kilala mo kami lahat at kilala mo ang puso ng Lord sa amin. Kaya kami nagtatagin sa iyo. Kami ay transparent Lord sa iyo. Ipakita mo aming mga tinatago at aming dinadala sa buhay. Alam mo lahat ang mga hinaing at alam mo rin lahat ang mga daing. Alam mo rin lahat ang mga bagay na bumabagabag sa amin. We are grateful, Lord, dahil we know that all these things, Lord, is happening for a reason. All of these things ay mag-shape ng aming pong faith, ng aming pong pagkatao, at ito ay magiging aming kalakasan eventually. Maaaring hindi namin nakikita ngayon ang magiging impact nito at repercussions sa aming pong mga buhay. Pero Lord, dalayan ko namin sa mga buhay ito, kami ay patawarin sa aming kasalanan at sa mga sandali ito, Diyos, nais ito namin magpasalamat dahil sa mga ganda pagkakataon ay kasama-sama kaming manalangin, hindi upang sabihin lamang yung aming mga personal at ang nangyayari sa aming buhay, kundi may lapit sa iyo ang bawat isa sa aming mga nangangailangan ng tulong to help one another in prayer, to lift us up one another in prayer, Lord. At siyempre, Lord, kami ay iyo pong
kinuman na to love one another. And loving one another is showing our concerns, our cares for others, O Lord. At this time, Lord, we would like to lift up to you our prayer habits, Lord, and continue, Lord, yung aming mga Bible reading. Sana po ay tulungan mo kami na yung aming mga Bible reading ay patuloy pa. And Lord, dalayan ko rin, Lord, ang mga pangyayari din, Panginoon, sa bawat sambayanan ng kung saan, Lord, ay alam po namin na ang bawat isa ay nakakaranas ng mga kahirapan at mga bagay na hindi namin gusto mangyari. Iba sa amin ay tunay na ang aming pananampalataya lamang, ang aming pong sinasanggalan, ang aming pong pinaninindigan, at alam po namin sa pamagitan ng pananampalataya ito ay kami ay itatawid ng Panginoon sa amin pong mga lahat, sa mga pangyayari sa aming buhay ngayon, kung saan alam po namin ilan ay walang trabaho, ilan ay ilang Panginoon ay nagugutom, ang ilan po ay mga walang insurance, ang ilang mga pamilya ay gusto nila pag-aralin ang kanyang mga anak, hindi nila magawa ito sapagkat sa kakulangan ng mga pera at resources sa kanyang buhay, ang lahat. Lord, dala namin sila, ramdam namin sa ayang puso ang kanyang mga ginadala. Ngayon din, Lord, dalayan po namin, sana po samahan mo ang aming pong mga gawa sa trabaho. Alam po namin na tanging yung pong health ang aming pong inaasahan sa aming pong buhay. Pagkat kung wala kaming health ay paano po kami makakapag-trabaho, paano kami makakapag-lingkod sa aming pong pamilya, paano kami magiging kagamit-gamit sa simbahan bilang pamilya, bilang pamilya ng Panginoon. Dalayan din, O Diyos, na alam po namin na marami pong mga bagay na ngayon ay sumisira sa aming lahat sa pamilya, maging iba-ibang mga tukso. Alam po namin, O Diyos, alam mo na ito ay isang bagay na hindi po healthy, Lord, sa relationship. Alam po namin, Lord, na nakasira at sumisira sa aming pong mga pamilya. Dalayan ko, O Diyos, ang aming pong mga pagkakaiba-iba, maging sa aming mga asawa, alam po namin meron kami mga differences na kailangan pa namin i-work out, na alam po namin, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, ay nahihirapan pa kami i-work out. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin masyadong kilala ang bawat isa bilang mag-asawa. Alam po namin, O Diyos, na kami ay hindi perfecto. Kung kasama po namin, patuloy ka namin sinasama sa aming buhay, ay mangyayari, Panginoon, ang pagsasama at tutulungan bilang pamilya. At hindi sa aming mga anak na laging nakatingin sa amin upang maging modelo nila. Alam po namin, O Diyos, hindi kami nagiging magandang modelo, hindi kami nagiging magandang halimbawa. Kadalasan, hindi kami samahan mo na kami ay tunay na magkaroon ng conscious, maging aware sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. At sa sandali ito, Diyos, bilang pamilya ng Diyos, dalayan po namin na samahan mo kami na maging ilaw sa mundong ito. Alam po namin na marami kami mga nararanasan. At ang Christian faith ay patuloy, Panginoon, na gustong masakin at gustong tulayan kami ng kaaway. At maasa kami ng mga dalangin mo, Diyos, ng banal na Espiritu ang sasama sa amin. Ikaw, Ama, ang sumama talaga sa amin. Alam po namin by living your word, by reading your word every day, ay alam po namin dito maglalakas at magkakaroon pa ng kapangyarihan. So, sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa aming Pastor Bruno at sa kanyang pamilya din na patuloy mong ginagamit. Patuloy mo sila sa mahal at pangunahan mo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa araw nito at sa bawat isang isa rito sa aming pong prayer and fasting combination. Salamat po, Diyos, sa lahat, Panginoon.
mangyari, Panginoon, na sila yung basbasan at bilisin ng Diyos. Patuloy mo silang palakasin at samahan sa araw po ng bukas sa tanang bahay. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, at this time po, I'm requesting everyone to get a partner. 3 minutes lang po. Get a partner and share one personal prayer to your partner and pray together. Each one of you has one prayer request and pray together. For example, ako po, meron ako isang prayer request, sasabihin ko po kay Pastor. Pagpa-pray niya ako and I will pray for his prayer request po. Isa lang po. So, kung sino man po yung prayer, get a partner po. Get a partner. Kahit po yung katabi nyo na. Just everyone po sama kayo, AJ. Even the worship team. Grab your partner and share one prayer request and pray together.
Tuloy po tayo sa ating pananalangin at pagpupuri sa Diyos ngayong gabi. We thank God tonight because we have heard testimonies. We have these prayers of faith for God. We know that God is here. We know that God has put us here because He loves us. He cares for us. And He wants our prayers to be answered. My dear brothers and sisters, you have put your prayer request to God today, and let it be that it will be heard by God and not be in an empty ear. We know that God is there to answer those prayers. And tonight, as we begin as a church this year, 2014, we have this prayer and fasting because we believe that we need to start right. And starting right meaning we will put into prayer and fast whatever plans we have for this year, 2014. Kaya po ngayong gabi, ito yung ating ilagay sa ating mga puso. At bilang isang simbahan, ito yung itinataas natin sa ating Diyos. Sapagkat anuman yung plano natin, kung ito ay wala sa plano ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kaya ngayong gabi, yung mga plano mo, whether it's a corporate plan or the church plan or our individual plans, yung lahat ay ating itinataas ngayon sa Diyos upang siya ang umawak at siya ang mag-lead at mag-guide sa lahat ng ating daan na i-implement ang mga ito. Sa gabi pong ito ay naramdaman natin at nakita ang mga pagpapala at biyaya na ibinuhos ng Diyos. Especially doon po sa mga nag-testimony na naramdaman nila kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanilang mga buhay. Kaya ngayong gabi ang aking di panalangin, lahat tayo narito at ang buong church ay makaramdam ng ganitong pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Upang tayo ay magtagumpay sa ating mga plans. Ito yung hamon ko sa bawat isa. That we are here not only because we love God, but we are here because of His grace, and we are here because we want to serve Him. Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo na tapusin namin ang gabing ito sa isang panalangin. Kaya Panginoon, sa gabing ito, tunay na Ikaw ang aming itinataas at Ikaw ang aming tinatawagan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Maraming salamat sa iyong panahon at oras na binigay mo sa amin upang kami ay magkaroon ng ganitong panalangin. We pray for our church, O God. We pray, O God, for our plans for 2014. Let it be not our plans, but your plan. And let these plans be implemented accordingly and according to your will. Father, we know that with you leading us and guiding us, we know that we won't go wrong and that whatever plans we have, it will succeed. We will overcome obstacles. We will overcome problems. Panginoon, sa gabi ito, panalangin po namin, Panginoon, ang bawat family sa church na ito. Whatever the condition or circumstance they have right now,
Panginoon, ikaw ang humipo sa kanila. Ikaw ang mamuna. Doon sa family na mayroong relationship problem mo, God, may problema ang mag-asawa, o sa anak, o ang mga anak. Panginoon, itinataas namin yung mga bagay na ito. Minsan, ito yung nagpapahina sa amin at sa aming pananampalataya. So we pray, O God, to heal those relationships, O God. Heal them. Ikaw ang manguna, ikaw ang humipo, at ikaw ang magbigay ng kasagutan at kalutasan sa mga problema. We did, O God, we pray, O God, doon sa mga may sakit at doon sa mga may sakit sa finances. We pray, O God, that you will give us the wisdom and the courage, O God, to do what is necessary for us, Panginoon, na magtagumpay sa mga problema ito. Panginoon, again we pray for the whole church. We pray for your church. Panginoon, ibigay mo sa amin ang kalakasan, ang katatagan, especially an enthusiasm and commitment, O God, to be used by you through this church, to be used in the different ministries of this church, so that we can serve you and we can offer our talents, our time, and our lives to you. Panginoon, sa gabing ito, sa pagtatapos ng aming prayer and fasting, patnubayan mo kami sa buong taon, maging mabiyaya at maging mapagpala ang taon ito sa amin. At sa pagtatapos din namin ito sa aming pag-iwalay, patnubayan mo kami sa aming mga pag-uwi sa aming tahanan, maging ligtas, Panginoon, hanggang sa makarating kami sa aming mga tahanan. Hindi, Panginoon, sa gabing ito, pinapanalangin ko na po, Panginoon, yung pagkain na aming kakainin. I-bless mo, Panginoon, ang pagkain ito at magbigay kalakasan sa aming katawan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa bawat seminar rito. Maraming salamat sa mga nag-organize na ito, Panginoon, ng gawain ito. Maraming salamat sa kumanta. Maraming salamat sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, napag-pray ko na po yung pagkain. Ang susunod po sa ating ay snack. So we can eat now. Pwede na po tayo kumain.